teksto ay matatagpuan sa 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing, at ito rin po ang ating topic, Lord to God. Last Thursday po, kung naalala nyo, ang ating mga apostol ay nagbigay ng napakamagandang mensahe patungkol sa panalangin. Sino ba nakakalala sa message ng ating mga apostol? Lord to God. Tunay ang mensahe na niya din ay very meaningful and very powerful, di ba? He teach us how to develop proper attitude, Lord to God. At praise the Lord, tinuruan tayo sa tamang paraan ng pananalangin, Lord to God. At nagbigay siya ng mga halimbawa. Ano po yung unang halimbawa binigay niya? Pray biblically. Panalangin na hindi salungat sa Biblia. Praise the Lord. Ang pangalawa ay pray honestly. Tunay na ang panalangin dapat ay tapat at totoo dahil wala naman tayong matatago sa ating Panginoon, di ba? Sabi nga sa Jeremiah 17:10, alam ng Panginoon ang puso at isipan ng tao. Praise the Lord. At ang pangatlo ay pray creatively, Lord to God. At tinuruan din tayo kung paano makipag-ugnay sa panalangin para sa ating Panginoon. Ang panalangin, may tinuro siyang panalangin na parang nakikipag-usap ka lang sa tulad ng tao, parang tao lang ang kausap mo. Bagamat Panginoon ang ating kausap, pero may panalangin na parang kinakausap mo lang ay katulad mo sa tao lang. At meron din panalangin na tinuro na puro pagpupuri. Amen. Praise the Lord. At ang isa may panalangin na ang gamit ay mga Bible verse. Kaya tunay na napakarami natin natutunan sa ating mga apostle last prayer meeting sa kanyang dinalang mensahe at kung paano pa lalago ang ating buhay pananalangin, Lord to God. At kaya napakapalad natin sa iglesia na ating kinabibilangan. Dahil sa pamumuno ng ating mga apostol, Jonathan Esperion, tayo po'y nagagabayan at natuturuan sa mga tamang gawain ng Diyos, tamang pananalangin. At ganoon din sa ating mga ministro, talagang pinag-iigting nila ang pagtuturo sa pananalangin. Kaya wala tayong masasabi sa PMCC Fort Worth, talagang pagdating sa pananalangin, champion talaga PMCC Fort Worth. At marami pang dahilan para tayo manalangin na there are many reasons why we need to pray without ceasing, Lord God. At may tatlo po akong puntos na ibabahagi sa iyo. Why do we need to pray without ceasing? Praise the Lord. Ang una po ay because the work of God without ceasing. Praise the Lord. Dahil ang gawain ng Diyos ay walang tigil. Tunay na dito sa ating iglesyang nabibilangan, ang gawain ng Panginoon ay talagang sagana. Talagang walang tigil, di po ba? Bukod sa mga gawain sa loob ng lokal, at may mga malaki pa tayong mga gawain na talagang dapat ipanalangin. Katulad na lang po nung nakaraang district camp. Lord to God, talagang pinagtagumpay po tayo ng Panginoon dahil saksi po tayo talagang babad sa panalangin ng gawain ko. Kaya kita po natin ang resulta ng ating district camp ay tunay na tayo pinagtagumpay. Lord to God. At ngayong mga buwan na ito, mga sumusunod pa ay napakarami pang mga gawain ng iglesia. Sa buwan po ng August, ang Fort Watchers Month, tama po ba? Ang parating na local church anniversary natin ng Thanksgiving sa darating na September. Tapos sa darating na November, ang pagdating ng ating minamahal na Evangelist Led Periol, ang ating district anniversary district anniversary bukas sa November. District-wide anniversary, no? Talagang napakasagana ng gawain sa loob ng iglesia, kaya marapat lang natin ito talagang laging ipanalangin. Dahil sa panalangin na ito po pagtatagumpay ng Panginoon. Ano pa? Ang season of expansion, praise the Lord. At ang pinakamalaking gawain ng iglesia ay ang home free, Lord to God, sa pamumuno ng ating minamahal Pastor Jonathan Esperion. Ang lahat ng mga gawain ito ay nararapat na talagang lagi natin idulog sa panalangin sa ating Panginoon dahil nandyan yung tulong na ating makukuha sa pananalangin. Lalo na ang ating mga apostle na
napakalaga na dapat din natin siyang lagi sinasama sa ating mga panalangin dahil sa pagdadala ng salita, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, Lord God. Sabi nga sa Colossians 1:6 sa ASND version, praise the Lord. Colossians 1:6, ang magandang balita nito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo, Lord God. Katunayan po yan na ang salitang ito sa ating panahon ngayon ay lumalaganap na ang mabuting balita, ang magandang balita, at lumalago at naaabot ng mga ibang mundo dahil sa pamamagitan ng pagdadala ng salita ng ating mahal na Apostle John, pero sa pamamagitan ng gawain ng home free, Lord to God, di ba? Dahil sa home free na yan, ng mga iba't ibang panig ng mundo, naaabot ng magandang balita. Kaya tunay na lumalaganap na ang salita ng Diyos dito sa mundo dahil sa pangunguna ng ating mahal na Apostle. Tulad na sabi nga, ang magandang balitang ito ay lumalaganap at lumalago sa buong mundo katulad ng nangyari sa inyo noong una ninyong marinig at maunawaan ng katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Praise the Lord. At kung itutuloy po natin ang pagbasa sa Colossus 1 verse 9, chapter 9, Colossus verse 1, chapter 9 to 10. Praise the Lord. Ito po yung panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossus. Kaya nga mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin, hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Sa tempo. Sa ganoon, makapamuhay kayo ng nararapat at makapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalulugod sa Panginoon sa lahat ng bagay at makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakakilala ng Diyos. Alam niyo po, nung binabasa ko po nung talatang ito, nagkaroon po ako ng damdamin na ang mga apostle po talaga, iisa ang kalooban nila at iisa ang Espiritu. Yung ito po sa Colossus 1:6 na, yun nga na talagang sa pagpapalagaan ng magandang balita at ganyan din po ang ginagawa natin mga na-apostle. At ganyan din po ang alam kong damdamin ng ating mga apostol para sa ating mga kumilala na sa kay Kristo na mas lumago pa tayo sa pagkakilala sa ating Diyos at mas tulad nga sabi ng salita, mas maging karapat-dapat at kalugod-lugod tayo sa Panginoon. At ganito rin po ang damdamin ng ating mahal na apostle sa lahat ng mga nakay-Kristo at sa lahat ng nananampalataya na kilalanin pa natin ng gusto ang ating Diyos. To God. Praise the Lord. At ang pangalawang puntos po na aking ibabahagi, why do we need to pray without ceasing? Lord to God. Because our needs without ceasing. Praise the Lord. Sino ba po dito ang wala pangangailangan? Praise the sana all. Tunay po na napakarami natin pangangailangan. No? Siguro, lahat tayo dito, may mga pangangailangan sa buhay, walang magsasabi na wala tayong pangangailangan. Bawat isa natin meron na. Minsan, na-experience na po ba yung minsan iniisip ka, hindi mo pa tapos iniisip yung isa, may pumamasok na naman, di ba? Sa dami na natin mga pangangailangan, sa dami natin iniisip ng mga bagay. Sunod-sunod talaga eh. Pero sa biyaya ng Diyos, maraming salamat kay salita ng Diyos na tayo pinahawakan. At ang mga bagay na ito, paano natin makakamit na tulad nga sabi ni ating minamahal na elder kanina, paano ba natin makakamit o ibibigay ng Diyos ang mga pangangailangan nito? Tulad nga sabi kanina sa Matthew 6:33, unahin natin na sumunod sa sa kalooban ng Diyos. Kaya anong sabi nga? Kaya unahin ninyo ang papabilang sa kaharian ng Diyos at pagsunod sa Kanya kalooban at ibibigay na ang lahat ng pangangailangan nyo. Ako, isa rin po itong ang talatang ito talagang pinangahawakan ko rin din. Talagang patutuo rin sa buhay yan. Basta inuna mo ang kalooban ng Diyos na hindi ka papupulangan na talagang bibigay yan eh. Ano pa pong kailangan natin gawin
para ano, ang mga pangangailangan natin bibigay ng Fatima. Ang pangalawa po ay sa Pilipos 4:6. Sabi sa Pilipos 4:6 po, panalangin. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo at sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Yan. Yan po. Kung ano man po ang ating tulad sabi ng salita ng Diyos, kung ano man mga bagay na ating mga pangangailangan o ano man mga kailangan natin sa buhay, ilapit natin sa Diyos at ipanalangin. At sa ano po, sa ano pa po ang dapat gawin? Sa Kawikaan 3:5, magtiwala ng buong puso sa Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi sa Kawikaan 3:5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Praise the Lord. Tunay na kailangan ng ating ang panalangin sa bahan po natin ng tiwala sa ating Panginoon. Yung tiwala ng buong puso, kasi kung nananalangin ka pero hindi ka man nagtitiwala sa ating Panginoon, parang wala rin. Ito po, di ba? Kaya ang lahat na ito talagang dapat magawa natin. Ang una po, ang sumunod sa kalooban ng Diyos, panalangin at magtiwala para praise the Lord to God. Napakahalaga po ng mga bagay nito sa atin bilang mananampalataya at bilang tawag dito yung bilang pang pinanghahawakan natin salita sa ating ating mga kabalisan sa ating mga sarili, Lord to God. At praise the Lord. At sabi nga sa huwag kang manalig sa sarili mo. Kung minsan pag nagtitiwala tayo sa sarili, siya yung sarili natin karunungan doon tayo umaasa. Yan pa nagbibigay ng kapamakan sa atin eh. Kaya napakalaga na ano bang mga bagay na atin dapat gawin, at mga bagay na dapat nating kailangan gawin talaga ay lagi lang natin ipagkatiwala sa ating Panginoon. Dahil tanging siya lang ang lubos na makakatulong sa atin, Lord to God. At ang sabi sa Colossus 4:2, magpakasikasik kayo sa pananalangin na may pasasalamat. At habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo, Lord to God. Praise the Lord. Ito, sabi nga sa bawat panalangin natin, samahan natin ang pasasalamat, Lord to God. At sabi pa nga dito, manalangin, habang nanalangin, ingatan natin ang ating pag-iisip. Doon ay bakit natin kailangan ingatan? Yan. Kasi ang kaaway, ang daming gawa ng kaaway. Ang daming bato ng kaaway sa atin. Lalo na pagkalan niya, kung ano mga nasa na yung puso, talagang hahatalan yan eh. Kaya napakahalaga na pakaingatan natin ang ating isipan, ang ating puso sa mga gawa ng kaaway. At ito nga po ang ating pangatlong, napakabilis po. Praise the Lord. Ito po ang ating pangatlong, why do we need pray without ceasing? Because the hindrances are without ceasing, Lord to God. So sinasabi ko, ang gawa ng kaaway ay talagang patuloy. Sunod-sunod din. Walang tigil din. Katulad din ng gawa ng kaaway, kung tayo nasa season of expansion, ang kaaway din ay expand din. Talagang sumasabay yan eh. Sumasabay siya sa pag nakikita niyang lumalago ka, talaga sasabayan ka niya eh. Pag nakikita niya lumalago ang gawain ng Panginoon eh, lumalago din ang gawa ng kaaway eh. Kasi ayaw din ang mag-ano eh. Talagang nakikipag-agawan siya sa nagkikipag-unahan sa pag-agaw sa mga kaluluwa eh. Kaya napakapalad natin tayo. Praise the Lord. Tayo napapakuran tayo ng salita ng Diyos. Praise the Lord. At salamat sa ating buting tagapangunan ng iglesia na napakasipag at walang nagtutulor sa atin. Lord to God. At ang pinaka-paboritong target ng kaaway, yung mga nakay Kristo. Yung mga paborito ng target ng kaaway, yung mga mananampalataya. Kasi ang kaaway hindi naman kukunin ng sanlibutan eh, kasi sa kanya na yun eh. Pero kung isa, natutuwa pa kayo, di ba? Pag may ginagawa, natutuwa pa kayo eh. Kung nakikita niyo yung sige lang kayo.
Sige. Kaya napakalaga pakunan po natin ang ating pananampalataya dahil tunay tayo ang target ng kaaway. Jesus. Tayo ang pananampalataya na tayo na kay Kristo. Diba? Kaya ano po ang mabisang panlaban sa gawa ng kaaway? O na po ang prayer. Napakahalaga po yan, prayer. Pag pinapatulan tayo ng kaaway, pray agad. Alam ko tuloy si Andrete nung sa ano sabi niya, huwag ngayon. Nung talagang sinusubok si Andrete, sabi niya, hallelujah, huwag ngayon, huwag ngayon. Talagang review agad sa kaaway. Praise the Lord. Ano pa ang dapat natin gawin upang papaglabanan natin ang mga bato ng away sa atin? Talagang bato ng away. Patulad na sabi ni Sister Resi kanina sa kanyang patotoo, talagang gagawa ng paraan ng kaaway para talagang hatakin ka eh. Para hatakin para layo ka sa mga sa gawain eh. At buti naman at sa biyaya ng Diyos, ang ating mga kapatid, ang ating may karunungan. At natagang babad sa salita ng Diyos, Lord to God. At ano dapat nating gawin para mas manatili tayong matibay sa at manatili tayong matatag sa bato ng kaaway. Sa Gawa 2:42, di ba sabi sa Gawa 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Praise the Lord, Lord. Ito po, isa po rin po sa mga talata na lagi natin pinangangawakan na manatili lang po tayo sa Lord Iglesia. Manatili tayo sa turo ng ating mga apostol. Yan po isang paraan din na parang lalo tayo tumatag sa ating pananampalataya. At laging, tulad nga sabi, lagi natin samahan din ng panalangin. Lord God. Ano pa ba ang dapat gawin para maging matatag tayo sa laban ng kaaway? Sa Efeso 6:13 to 17, ano po sabi dito? Gamitin ang pandigmang ibinigay ng Diyos sa atin, Lord God. Atin po basahin sa Efeso 6:13. Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Lord God, sa 14 po. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Suot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggala sa dibdib nyo. Lord God, praise the Lord. Ano po munang sabi sa 14? Isuot natin ang sinturon ng katotohanan. Praise the Lord. At pa sabi sa kasunod, ang baluti ng katwiran. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang sunod po ng verse 15. Isuot bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Ano po yung sabi sa 15? Isuot na ng sapatos sapatos bilang paghahanda sa pangangaral ng magandang balita. Praise the Lord. At sa 16 po, hindi lang gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga nanunukso panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. Praise the Lord. Unay ang gawa ni Satanas talagang parang parang tulad na sabi, parang palaso na nagliliyab. Pag talagang hindi ka handa, talagang tatamaan ka dito. Talagang susunugin ka. Kaya tulad na sabi ng salita ng Diyos, gamitin natin itong pananggala bilang pananampalataya para hindi kayo tabla ng panunukso ng Satanas. Lord to God. At sa 17 po, isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Praise the Lord. Lord to God.
ito po yung paborito. Gamitin daw natin ang salita ng Diyos. Dahil wala na pong ibang tatalas na higit na matalas pa sa espada kundi ang salita ng Diyos. Kaya, sabi ng talatang ito, gamitin natin bilang espada ang salita ng Diyos laban sa mga gawa ng kaaway, mga bato ng kaaway. Lord to God. At ang sabi po sa Efeso 18, at ito na po ang huling talatang aking babasahin, Lord to God. At manalangin kayo sa lahat ng oras, sa tulong ng banal na Espiritu, ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin, at huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng tinabanal, Lord to God. Praise the Lord. At yan po ang maiksing salita ng Diyos na Praise the Lord. Na ating daladala ngayon. At ang ating pong conclusion sa gabing ito, at para sa anumang mga bagay na ating harapin sa buhay, panalangin lang po ang pinakamabisang paraan. Wala na pong ibang pinakamabisang sandata kundi ang panalangin. Praise the Lord. At maraming salamat po. Akin ang Praise the Lord. Sa ating